Lalagyan ko ng asin dahil ito yung sabi nila. Sana po, hindi na kumalat. Babalikan ko nga po dito yung pinost ko nung nakaraang araw mga kanay. Etong pahinugin kong saging, sana, kung umabot ho sa tamang panahon. Pero kung makikita nyo po, maliliit pa, nanilaw na yung kanyang dahon at saka bunga. Dahil po kasi dito sa kanyang puno, nasabi nga ng mga ibang kanain natin na nag-comment, baka daw tinusok-tusok ng mga anak ko. Pero hindi po, kung makikita nyo yung butas, ayan, ang dami. Pag pinisil po siya, nagkakatas. So, ibig sabihin, may something na sa loob niya. Nagkasakit. Hindi ko humasabi kung ano yan dahil hindi ko po na-experience. First time ko. Laking bukid nga po ang inyong kanayon pero hindi naman po ako sa mga ganyan saging. At kung makikita nyo, mayroon pa mga pasunod na bunga. Ayun, lalaki. Ang ganda pa naman ho. Baka madamay. Kaya puputulin ko na lang itong puno at gagawin ko ng paraan katulad nga po ng mga nasabi ng kanayon natin kung paano siya solusyonan. Madalang po kasi ang gantong saging dito sa Thailand. Ang pangunahin po nila dito, yung lagkitan. Kaya ganun ko na lang po alagaan etong tanim kong saba. Ayan po, maliliit pa yung kanyang bunga, kipis pa. Pero nanilaw na. Ito po, yung mga saging nila dito. Ayan, kung makakakuha ka po nito, kung bibili ka lang at saka ang isang piling po niyan, 20 baht, ganun po kamahal. Nagpadami po ako. Ayan mga yan, saba. Eto, lagkitan. Ay, mga lagkitan na po lahat dyan. At tingnan nyo po, yung nangyari sa kanyang puno. Totoo nga po yung aking hinala at saka yung mga sinabi ng ating mga kanayon. Kung makikita nyo po parang yung sa niyog, yung uok kung tawagin po namin, yung uod na pumapasok sa loob. Ayan po, mga butas. Itim na. Lilinisan ko lang at sana po maagapan. Hindi na siya kumalat sa mga ibang puno dahil katulad nga po na sinabi ko kanina, mahirap pong humagilap ng ganitong saba dito sa Thailand. Kaya ayan po. Lalagyan ko ng asin dahil ito yung sabi nila. Sana po, hindi na kumalat.